Hapon na ito ay matatagpuan sa Galatians chapter 6, verse 1 and 5. Babasahin ko po sa inyo, mga kapatid, kung may mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubay ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Gawin ninyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagdala ng pasanin at sa ganitong paraay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Kung may nagpapalagay sa kanyang sarili na siya'y mahalaga, gayong hindi naman dinadayan niya ang kanyang sarili. Suriin ng bawat isa ang kanyang sarili, kung mabuti ang kanyang ginagawa, magalak siya at huwag nang ihamping iyon sa ginawa ng iba, sapagkat dapat nadalhin ng bawat isa ang kanyang sariling pasanin. So, ang introduction ko dito ay bayanihan. Bakit po? Natatandaan din po ba na ang bayanihan ay isang kultura natin sa Pilipinas? Na pagka po naglipat na mag-decide yung isang tao na ililipat ang kanyang bahay sa ibang lugar, mayroon po tayo yung tinatawag na bayanihan. So, saan po nanggaling yung bayanihan? Ang bayanihan has come to mean a communal spirit that makes seemingly impossible feats possible through the power of unity and cooperation. So, mayroon po yung unity at cooperation doon. So, sama-sama po silang bubuhatin yung bahay para hindi po sila mahirapan. So, kasi kung mag-isa ka lang, paano po bubuhatin ang bahay? So, ang topic ko po sa hapong ito ay doing good to all. So, paano po natin gagawin ito? Ang gumawa ng mabuti sa lahat. May tatlo po akong ways dito how to deal towards other. Una po, a brother called insane. So, ano po dapat natin gawin pagka isang kapatid natin ay nahulog sa kasalanan? As a son or daughter of God, we must to restore him in the spirit of gentleness. Matatagpan po yan sa verse 1. Sabi niya dito, mga kapatid, kung may nahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. So tayo pong mga nasa Espiritu, nasa Diyos ang magtutuwid sa Kanya. Hindi po natin siya hahayaan malugmok na lamang sa kasalanan niyan. Yun po ang trabaho nating mga Kristiyano. Pangalawa po, carry its other burden. So andun po yung bayanihan na naman, pumapasok po doon yung bayanihan. Carry its other burden. Magtulungan po tayo. Nakita ko po sa Greek words ng carry its other burden is baros. Ibig sabihin po nito, refers to press down by crushing weight, heavy weighty, or grievous. Example po dito yung unexpected illness, extra heavy crushing burden, sudden death of a loved one, loss of home, financial pressure. Kung minsan po kasi, nakakaranas po tayo ng financial problem po. Kung minsan po, sumasahod nga po tayo ng napakalaki, pero kung minsan, nagkukulang po ito gawa ng mayroon po tayong hindi inaasahang pagkakagastusan. Pero kung ititiwala po natin sa ating Panginoon ang problema ngayon, nothing is possible with God. Basta magtiwala lang po tayo sa Kanya. Kagaya po ng paglilipat ng bahay. Basta magtiwala lang tayo sa Panginoon na magdadala siya, nagtutulong sa atin, may lilipat ang bahay na yan ng maayos. Di po ba? Ang pangatlo po, carry your own burden. Sinerge ko rin po, ang Greek word nito ay portun. It comes from the verb pero, which means bury, carry. So, portun means something carried. Something carried. Yung dalahin mo mag-isa, something carried. Yung buhatin mo, yung ano ba yan? Ikaw mismong magdadala. Ikaw ay mismong magdadala. So matatagpan po yan sa verse 5. For each one shall bear his own load. So wala po, makikita po natin yung una, baros, yung magtutulungan po tayo, carry its other burden. Yung pangalawa po, carry your own burden. Ito po yung porton. So magkaiba po yan, yung baros at saka porton. So
So, ang dapat po natin gawin, kasi meron po tayong mga pagsubok na hindi naman kailangan ng tulong ng kapwa mo eh. Kailangan yung ikaw mismo yung mag-solve nito. Kagaya nung tatanggap ka sa Panginoon, kailangan mo dapat ikaw mismo ang mag-decide sa sarili mo na tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo. Hindi pwede yung pipilitin ka pa ng kapwa mo kasi hindi naman pwedeng tatanggapin mo ang Panginoon ng sapilitan lang. Kagaya ng paglilipat ng bahay. Kailangan pa bang pilitin? Bakit kailangan ka bang pilitin ng kapitbahay mo na ilipat yung bahay mo? Di ba ikaw dapat ang magdidesisyon na ilipat mo yung bahay, hindi yung kapitbahay? Di ba? Kasi baka kung minsan may kapitbahay ka, ayaw kanyang maging kapitbahay, pipilitin ka niya. Hindi naman siya pwedeng mag-decide doon, kundi ikaw mismo kung gusto mong ilipat yung bahay o hindi. So, nasa conclusion na po tayo. Therefore, Baros is helping brothers and sisters to lift from the crushing burden like bayanihan, while Porton is to shoulder his own responsibility. So, meron po yung mga pagkakataon na kailangan natin ang tulong ng mga kapwa natin. Meron din po yung pagkakataon na kailangan yung sarili lang natin ang gumawa ng solusyon para dito. So, I challenge you, brother and sister, to do good all people and teach them to carry His own load. So, manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. Tunay nga po na napakabuti mo. Tunay nga po, Panginoon, na binigyan mo na naman kami ng karagdagang kaalaman sa lahat ng mga napakinggan naming mga sermon, Panginoon, sa umaga nito. Sa gabing ito, sa hapon na ito, Panginoon, pagpalain mo nga po ang bawat isa sa amin. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang siyang kumilos sa bawat isa sa amin. Nagawa po namin ang lahat ng ito through your guidance, O God. Salamat po, Panginoon, at papalain mo pang lahat ng mga narito, Panginoon. Bless your name, O God. Amen.